HD. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po siya ang lapamon sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang lapamon sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Ko tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balik. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
nakaka-joyful. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ang Angel po siya ang Pamona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Ang Angel po siya ang Pamona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and various show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Ayan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Hubson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayong pong Martes, July 14, 2026. Sa ating pong headlines, Operation Romanov, banta sa Manoy, buhay ng First Family. At hindi sa Vice Presidente ayon po kay Director Jeremy Lotok ng NBI. Kill plot laban kay PBBM, First Lady at dating Speaker Romualdez, walang ebidensya ayon kay Vice President Sara Duterte. Rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-improve sa SWS survey sa ikalawang quarter ng taong 2026. Senador Dante Marcoleta dinala sa UP-PGH para sa second opinion medical check-up. Halaga ng piso, muntik ng sumadsad sa panibagong record low ayon po sa PSA. Bagyong Josie humina bilang LPA matapos pumasok sa PAR. Death toll sa Bagyong Inday at Habagat nadagdagan pa umakyat sa 23. Magnitude 5.2 na lindol yumanig naman sa lalawigan ng Masbate. Samantala naman sa ating pong TNT Global News, namatay sa sumiklab na sunog sa isang live music pub sa Bangkok, Thailand. Umakyat na raw po sa 30. At sa TNT Showbiz, Bea Alonzo napaulat na ikinasal na kay businessman Vincent Co. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, banta raw po sa First Family ang Operation Romanov at hindi kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Sa ikalimang araw na impeachment trial, sinabi ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na ang term na Romanov ay nagmula mismo kay Davao City Mayor Baste Duterte sa isang rally noong January 28, 2024. Kaya muna nagtataka si Loto kung bakit sinabi ng isang Princess Maui sa online press conference ni VP Sara Duterte noong November 23, 2024 kung bakit naging banta sa buhay ng Vice Presidente ang tinawag nilang Project Romanov. Samantala, sinubukan naman ng imbitahan ng NBI si Princess Maui para malinawan ng tungkol sa Project Romanov, ngunit hindi ito tumugon. Your Honor, kasi unang-una, ang context ng Operation Romanov against the First Family. I know. So it definitely against the President and his family, Your Honor. Ngayon, nung tinanong ho siya ni Princess Maui, doon nga kami nagtaka, anong ibig sabihin ng Romanov? Anong context niya ng Romanov? Bakit
against sa Vice President. Hindi naman sila yung first family. So, yan yung reason po, Your Honor, kung bakit we try to invite Princess Maui na shed us some light para makita namin ano bang ibig mong sabihin doon. Ano ba yung pwede naming i-validate na information para makapag-case build-up kami pag meron. Samantala, mistulang na lecturean ng private prosecutor na si Attorney Armando Vergil Ligutan si Senator Judge Pia Cayetano. Yan ay matapos itong magtanong tungkol sa mga elemento ng kasong grave threats sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tinanong ni Cayetano kung kinakailangan bang mismong nakaramdam ng takot ang biktima o sapat na ang pananaw ng publiko na banta ang isang pahayag. Inihalimbawa ni Cayetano ang isang senador na nagsabing bibit-bitin, kekwelyuhan, palalayasin ang isang babaeng kasamahan at sinabi niyang para sa kanya ay may tuturing itong grave threat. Bilang tugon, binanggit ni Ligutan ang dalawang desisyon ng Korte Suprema at iginiit na ang sagot ng prosekusyon ay nakabatay sa batas at hindi sa personal na opinyon. Giit ni Ligutan hindi kinakailangan na nakaramdam ng takot o sineryoso ng tumanggap ang pagbabanta dahil ang mahalaga ay mapatunayan na layunin ng akusado na magdulot ng ganoong epekto batay na rin sa mga desisyon ng Korte Suprema. Narito po ang bahagi ng video ni Senator Judge Pia Cayetano at ni Attorney Vergil Ligutan. Samantala naman iginit po ni House Impeachment Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers ng anumang desisyon sa impeachment trial ay base sa ebidensya at hindi sa clerical imperfections. Ayon po kay Barbers, hindi spelling contest ang impeachment trial at ang tanong ay hindi kung may typo kundi dapat ay kung naapektuhan ba nito ang ebidensya. Binigyan din ni Barbers na hindi nagbabago ang katotohanan dahil lamang sa isang maling spelling o clerical error. Bunsod po nito ay nanawagan naman si Barber sa publiko na hindi dapat paintulutan na maiba ang direksyon ng impeachment trial na madesisyonan na impeachment case batay sa ebidensya at hindi ng pagkakamali sa encoding. Sang-ayon naman si dating Senate President Coco Pimentel sa pananaw ni NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotoc kaugnay ng kasong grave threats laban kay VP Sara Duterte. Sa panayam sa Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni Pimentel na naipaliwanag ni Lotoc ang basihan ng paghahain ng impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo dahil sa kanyang umanong pagbabanta kina Pangulong Marcos. Bilang bahagi ng law enforcement unit, hindi dapat na binabaliwala ang naging pagbabanta ng isang opisyal laban sa Pangulo upang maiwasan ang anarchy o kaguluhan sa bansa. Maganda yung insight ng witness kahapon, abogado din kasi yun Tapos from the point of view ng law enforcer, sabi niya, nakakabahala ito kasi mag-contribute sa anarchy, sa kaguluhan sa bansa kung hayaan lang natin na as if walang nangyari, as if wala lang. Kung hayaan, delikado daw kasi paano kung may mamatay, i-blame ngayon yung isa na siya nagpapatay or namatay, nagkatotoo ngayon yung sinabi ng isa. Tapos kung hayaan lang natin ito, sabi niya, lahat na lang ng tao o maraming tao magkukonditional threat. Sasabihin mo naman, conditional naman Si dating Senate President Coco Pimentel. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman iginit po ni NBI Director Melvin Matibag na hindi niya dinidiktahan ng impeachment court kung kailan siya tetestigo sa panayam po ng programang 2x2 sa DZRH. Sinabi ni Attorney Matibag na humiling lamang siya na kung maaari
mas maaga siyang makapagbigay ng kanyang testimonya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Anya kung hindi man ito mapagbibigyan, maaari naman siyang magpadala ng kanyang kinatawan sa isang event sa bansang Thailand. Gayunman ayon po kay Matibag, may pagkakataon din na posible siyang makipagkita kay FBI Director Kash Patel. Ay umiling siya na may schedule ang kanyang pagtestigo sa loob ng linggong ito, ngunit binigyan din na hindi niya ito ipinipilit. Totoo naman po, pwede ko magpadala ng aking deputy, mentioned by Senator Alan. Yun naman na po yung plano ko, magpapadala sana ako ng deputy. Actually, nakalista na nga po doon na may dadalo talaga. But I received communication from the director of FBI himself na gusto po akong makaharap on a side meeting. And that is a very opportunity for an FBI director na magkaroon po ng side meeting sa FBI. Teka muna. Sino ba yung FBI director? Sino ba yung FBI director na yun? Kash Patel po. Ano pangalan? Director Kash Patel po. Yan po mga kaibigan, si NBI Director Melvin Matiba. Hindi suportado ng ebidensya at gawa-gawa lamang ang impeachment complaint, partikular na ang umano'y pagbabanta kina Pangulong Marcos, First Lady Liza at dating Speaker Romualdez. Ito po ang iginiit ni Vice President Sara Duterte bago magsimula ang ika-5 araw ng impeachment trial kanina. Banat ni Duterte ang paulit-ulit na pag-iimbento ng banta at paglutang ng issue ng hitman, pati na ang pagpepeke ng ebidensya ay hindi kailangang maging katotohanan kundi pag-aaksaya lamang sa resources ng pamahalaan. Matatandaan sa cross-examination kahapon sa testigo ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Liguta ng NBI na nahimay ng defense team ang umano'y sablay na petsa sa affidavit at mga docket number sa mga dokumento na naging investigasyon ng NBI. Inilabas ng Vice Presidente ang pahayag bago sumalang bilang ikatlong testigo ng prosekusyon ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, nag-improve ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng taong 2026. Ito ay kung pagbabatay naman ng resulta ng pinakabagong survey ng Social Weather Station mula June 20 hanggang June 29. Ayon po sa SWS, 38% ng mga Pinoy ang manay kontento sa performance ni Pangulong BBM, 45% ang hindi kumbinsido at 17% naman ang undecided. Sa kabuuan ng net satisfaction rating ng Pangulo ay naitala daw po sa -7 mula sa -15 noong March 2026 na pinakamababa simula nang siya'y maupo sa kapangyarihan noong June 2022. Ang resulta ay katumbas ng 8 puntos na pagtaas sa satisfaction rating mula 33% ay naging 38% at pagbaba naman ng dissatisfaction rating na 45% mula sa 49%. Sa kabila po ng improvement, natili pa rin sa negative stage ang pangkalatang rating ni Pangulong BBM. Balik na sa PNP General Hospital sa Camp Crame si Senador Rodante Marcoleta matapos ang kanyang check-up sa UPPGH. Una rito dinala sa UPPGH si Senador Marcoleta para sa medical check-up kasunod ng kautusan ng Sandigan Bayan. Umalis ng PNP GH sa Camp Crame ang ambulansya na sinakyan ni Marcoleta dakong alas 11:15 ng umaga at bumalik dakong 1:33 ng hapon. Ayon sa PNP spokesperson na si Colonel Allen Ray Ko, hindi binanggit sa kautusan ng Anti-Graft Court kung bakit kailangan na dalhin sa UPPGH si Marcoleta. Gayunman, posible anyang nais malaman ng Anti-Graft Court kung fit for trial at mawala ang anumang pagdududa sa tunay na medical condition ni Senador Marcoleta. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras alas 9:25 ng gabi. Number 1. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit